Nagkaiba, working on the two movies, anong difference nila? Aside from yun na, horror talaga yung isa. Kasi ito suspense thriller. Parang, parang parehas lang naman. Sa totoo lang, parang parehas lang eh. Kasi dito kasi sa, ano na to, sa Bloody Crayons, walang multo na nagpapakita. So dun sa sitwasyon, may kasama siyang patayan at meron siyang kasamang multo. So parang magkaiba, same lang, pero may isa lang na pagkakaiba. Yun nga, sa multo. Parehas lang halos. Para sa akin. Ayun po. Opo. Alright. Thank you, Julia. Next question, Kuya Alan. Sangko. Tanong ko lang, para ako lang dun kay Ronnie, nanggaling sa management na deserving mo naman daw yung, yung last yung day mo. Any pressure ba? Or parang kinabahan ka ba na, kumbaga ikaw magdadala ng movie eh, di ba? Parang gano'n. Or parang kinabahan ka or parang natuwa ka. Na gano'n yung kinakabahan ako na sobra kasi hindi ko naman na-expect na talaga yung intro na Lotte kasi all ko talaga hindi ako makapag-set. Kinakabahan ako kasi all sa lahat. Paano, wala lang. Pagka hindi maganda yung ako kakain. Sa akin na sila. Pero, hindi naman. Pero si Ronnie did great talaga sa movie. Deserve naman din nandiyan siya. Oo. Pero ayun nga, ginawa ko yung best ko kasi pinapasalamatan ko yung Star Cinema after ng Vince Cat and James Hill doon nakabit lang ako ng Bloody Crayons. So ayun, binigay ko talaga yung best ko at aaminin ko at papangako ko sa mga tao. Ano yung nakita nila sa Vince Cat and James, hindi na nila makikita sa Bloody Crayons. ibang character. Yes. And mas ginalingan. At ginalingan ito pa. Para sa mga Tinodo na ganon. Ano naman kay Sofia sa kay Checo? Clear lang natin, di ba, na hindi talaga parang, kasi although love din Janela, and then si Aaron mo, tas kayong dalawa. Linawin natin na, kumbaga, this is a Mercado movie, na kumbaga, walang love team na mangyayari. May ganun ba o may makikita din kahit pa paano? Hindi naman po siya love story. So, may konting scenes lang na magkakasama kami. Magkasama ni Diego, magkasama ni Nella. Pero focus talaga siya sa suspense thriller. Parang within the barkada, pinapakita lang kung anong relationship ng kada tao dun sa isa't isa. So, dun lang ipapakita na may onting relationship na parang love team, pero yun din. Pero may idea Barkada pa rin. Barkada pa rin. It just shows how close one character is to the other. Si Ronnie, second time mo na. Si Sofia, second time na rin yung ganitong klaseng movie na horror. First time kay Diego. As an artist, anong mas madali? Manakot o matakot? Yan, dun sa dalawa. Mas madaling matakot. I mean, ang hirap manakot eh. Pero, ma-pressure ka kapag paano pag hinatakot yung katakot mo. Maybe matakot eh. Hindi ikaw talaga yung matakot. Matakot, Diego. Mas yung manakot eh. So parang feeling mo next movie kung may chance, gusto mo yung may prosthetic? Oo, pwede challenging ang yun. Okay, good luck and congratulations. Salamat po. Feeling ko parang gaya ng sabi, suspense thriller siya. Mas more on gulatan ang nandito sa Bloody Crayons. Kaba, gano'n. Kasi pag takot, ibig sabihin may ganyan, papakita din yan. Thank you, Kuya Alan. Next question. Hi po. Kayo na po ang next tanong. Ganun nga ang tawag natin yung dama ng Nagsiset up pa lang ako ng mic. Hello guys. Good afternoon. Hello po. So since this is a Barkada movie, no, and it's a suspense thriller, so nasana yung mga kabataan sa yung mga like yung Friday the 13th or yung mga ibang international na ano. So how do you think this movie will fare against yung mga international standard? Sorry, with Eddie? Oo. How do you think it will fare kung kumpara sa mga international na suspense thrillers? Ako, hindi ako naging bias sa sasabihin ko ngayon. Pero nung nabasa ko yung script ng Bloody Crayons, at tinanong ko ng mga kaibigan ko kung magandang pelikula ba to, sinabi ko na kahit hindi ako kasama sa cast o kasama, papanoorin ko itong pelikula na to. Parang isa na siya doon sa mga magandang palabas ng Hollywood na mga
suspense, thriller, or horror. So, isa na siya doon. So, ano yung elemento na sa palagay nyo na it will be different sa typical Filipino suspense movies? Wala nang entity kasi. Walang horror doon, walang bulto, walang demonyo, walang parang sinasapian, gano'n. Para siyang don't breathe eh. Suspense lang talaga siya. Ako hindi pa ako nakaroon ng Tagalog na pelikula na suspense lang talaga eh. So, talagang it's on its own genre. Kakaiba talaga siya. Wala siyang katulad. At saka mga kabataan ko, kumbaga bukod sa, di ba, may mga edad na ba gumagawa ng mga ganitong pelikula. So, ito may kayo to kasi barkada to. So, yun po. Mga millennials. So, especially sa'yo, and Ronnie, so mukhang very special ang role mo rito. Talagang tutok na tutok talaga yung Enron. Ronnie, gusto namin maramdaman mo. Gusto namin Oo nga, nagdemonisado po tayo. M4. Hindi ko alam kung bakit. Kasi first year na sa Sarangit or ABS. Pero siguro, i-introduce Ronnie Alonte. Welcoming Ronnie Alonte. Hindi kasi 1 year pa naman ako sa show. Welcome, Ronnie Alonte. Ganon. Kasi ate mo, Bea, Andre. Ito yung purpose. Feeling ko. Siguro ako. Opo. So, yun lang ba ang purpose? Pero kasi pag yung usually pag may end, mukhang matindi yung role mo dyan. Without giving spoilers. So, how heavy is your whole role here in the movie? Ano po, kasi bakit? Para sa akin kasi lahat ng exposure ko namin dito sa movie na ito pantay-pantay. Walang, di ba? Walang bida-bida para sa akin talaga. Pantay-pantay ko lahat. So, siguro po, ang mga po sinabi sa amin na hindi ko talaga sabihin ko yun na sa performance ko namin. And, so, yeah, yun po. Thank you. In fairness no, Manong Ted, nahihirapan talaga si Ronnie kapag tinatanong sa kanya yung pa-end. Kasi feeling ko din naman, hindi naman din siya ang nagsabi na ako ang i-end nyo ha. Ito yung binigay, di ba? Ibinigay naman talaga sila sa poster naman din at sa Bini. Wala naman talagang ako na lang yan, sige. O kaya bunutan, wala naman ganun na ganun. Wala naman ganun na ganun na, okay yan ha, nakalagay na mga pangalan. Nakalagay na mga pangalan, ito lang sa end, mga natitirang pangalan, bubunot. May palagay ko meron something special. Hindi, parang binigay tama ang sinabi nga, diba? Ako nga inisip ko nga siguro, maaari tama si Sofia, na because ito yung year niya talaga na, and then after nung MMFF din sa Vincent Cat and James, ayan, diba, parang gano'n. Pero ang maganda dito, makikita natin sa movie na pagkasay, pantay-pantay. Panoorin din natin. Yes. Thank you, Manong Ted. Maraming salamat. Ayan, susunod na maganda ay Ate Limpa. First time. Yes! Umaga parang ngayon din naman talaga ang launching ni Ate Limpa. And dito, Ate Limpa. Ate mo, Limpa. Yes. Tapos, hanggang sa pag-uwi nyo, napapanaginipan nyo, or naaalala nyo. Yun lang. Tingnan mo, nararamdaman ko ang kaba kay Ate Limpa sa una niyang tanong.